Sa iba pang balita, bagong pakikibaka at pakikihamok. Ito ang pinaghahandaan ngayon ng Philippine Army. Sa pagkakataong ito, mas matindi ang kanilang makakatunggali. Hindi lamang lakas at bilis ang kailangan na tagayin ng mga sundalo, kundi maging ang talas ng pag-iisip at kakayahang magtiis. Kung ano ang mga kalaban na ito ng Philippine Army, alam natin sa report ni Edwin Eusebio. Mas matindi, mas nakamamatay kaysa mga rebelde. Ito ang bagong makakalaban ng hukbong katihan ng Pilipinas o Philippine Army. Sinabi ni Brigadier General Gregorio Pio Catapang Jr., Commander ng 7th Infantry Division na nakabase sa Port Magsaysay, Nueva Ecija. Sinasanay nila ang kanilang mga sundalo sa isa pang uri ng kampanya at pakikidigma laban ito sa climate change. Bunga nito ang mga malalakas na unos at bagyo't mga pagbaha. Inilarawan ng opisyal ang mga malalakas na bagyong humataw sa Mindanao nitong nagdaang taon at sa Luzon 2 taon na nakalilipas. Sinabi ni General Catapang na mga bagyo at bahang nagdaan ay pumatay sa may 10,000 tao. Kung magpapatuloy niya ang ganito, mahihigitan pa ng bilang na 30,000 mga napatay bunsod ng insurgency problem. Sinabi ni General Catapang na kung ang gampanin ng mga sundalo pagtanggol ng mamamayan, mas angkop niya na makakatulong ang mga kawal ng mga mamamayan para labanan ng epekto ng climate change. At ang mga sundalo niya ang pinakamalaki ang magiging papel sa bagong tungkuling ito. Kinumpirma ng General ang paghiling niya ng mga kagamitan laban sa kalamidad o mga disaster response equipments ng mga sundalo. Sang-ayon dito, si Defense Secretary Walter Gasmin, iminungkahi pa ng kalihim na bumalangkas ang Army ng mga espesipikong aksyon na gagawin ng mga sundalo sa oras na humagupit ulit ang malalakas na bagyo dulot ng climate change. At sa pagkakataong ito, ibang paghamon ang ginawa ng hukbong sandatahan sa mga rebeldeng CPP, NPA, NDF. Ito ay ang makipagtulungan sa militar na paghandaan at labanan ang climate change. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.